Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, meron po tayong video dito na kinunan po natin habang ang isang brother natin ay nagsasala dito sa masjid natin, at itong pag-video ko sa kanya ay hindi po na ito nakita. Nakita lang po na ito pagkatapos na magsala dahil pinakita ko sa kanya itong video na ito. Itong brother natin ay galing pa po siya ng Las Piñas City at siya po ay napadpad dito sa Bacoor, Cavite dahil sa kanyang mga personal na transaction, at inabutan siya ng Salatul Duhur dito sa lugar namin, kaya naghanap siya ng masjid na mapagsalaan at alhamdulillah ito ang nakita niya, itong masjid namin dito sa Bacoor, Cavite. At itong brother po natin ay isa po siyang balik Islam, dati po siyang Katoliko, at yumakap po siya sa pananampalatayang Islam itong nakaraang March lamang. So ibig sabihin ay bagong-bago pa talaga siya sa pananampalatayang Islam, kaya hindi po nakakapagtaka sa atin kung bakit ganyan yung estilo ng kanyang pagsasala. Marahil may mga tao na maring mag-judge sa kanila kung bakit ganyan ang estilo ng kanyang pagsasala. Siya ay nagsasala na naka-short lamang at meron siyang hawak na cellphone, nagsa-cellphone siya, ay hindi naman siya nagtatamat ng Quran o nagtatahajud. So yun yung marahil na i-judge ng mga tao dito sa kapatid natin. Pero ako ang magsasabi sa inyo mga kapatid, itong brother natin ay bagong-bago pa siya sa pananampalatayang Islam. Almost 2 months pa lang siya sa pananampalatayang Islam, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ganyan siya magsala. Unang-una, kulang pa siya sa kaalaman sa pananampalatayang Islam, kaya kanina pagkatapos niya magsala dito ay nakipagkwentuhan ako sa kanya at nagbahagi ako ng kaalaman sa kanya sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung tamang pamamaraan ng pagdadasal ng isang tao. Kaya itong nakikita niyo po mga kapatid kung bakit siya naka-short habang siya nagsasala, ay hindi po niya alam yan na bawal ang short sa pagsasala. Kaya pagkatapos na magsala ay nagbigay po tayo ng konting kaalaman sa kanya sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung usapin ng pagdadasal o pagsasala ng isang Muslim. Pangalawa, yung nakikita niyo pong humahawak siya na cellphone, kaya po siya humahawak ng cellphone dahil sa hindi pa niya alam o kabisado yung pagkakasunod-sunod ng pagsasala. Katulad halimbawa ng pag-upo, pagtayo, pagsujud. So hindi pa niya kabisado yung kayang ginagawa niya. Meron siyang apps sa kanyang cellphone na nandun yung step by step kung paano magsala ang isang tao. Yun ang kanyang tinitignan habang siya ay nagsasala. MashaAllah. So ang gusto ko pong bigyan ng punto dito sa video na ito mga kapatid ay nakaka-inspired po ito sa isang tao. Burn Islam ka man o balik Islam, sobrang nakaka-inspired po ito sa atin na mayroon talagang mga tao na ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi lang basta ginabayan kundi nasa kanila yung pagpupursigi na matuklasan nila ang pananampalatayang Islam, ang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Katulad itong brother natin, nakakatuwa lang po, no? Just imagine, bago lang siya sa pananampalatayang Islam dahil sa gusto niya magsala, dahil alam niya na obligado sa isang Muslimang pagsasala, kahit sa anong paraan ay nagsasagawa siya ng pagsasala. Kaya kung ikaw ay born Islam, kung ikaw ay balik Islam, dapat na tularan natin yung mga tao na masipag sila sa pagsamba kay Allah. Tularan natin yung mga tao na kahit sa anong paraan ay gagawin nila ang lahat para lang hindi nila makalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala at masamba nila ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ika nga, sabi nila, kapag gusto ng isang tao ang isang bagay ay maraming paraan. Pero kung ayaw ng isang tao ang isang bagay ay maraming dahilan. So nangangahulugan, kung gusto mo talaga magsala, ay kahit sa anong paraan ay pwede kang magsala. Gagawa ka ng paraan paano mo masamba si Allah. Pero kung ayaw mo talaga magsala, ayaw mo lang dahil tinatamad ka, ay marami kang pwedeng idadahilan para hindi ka makapagsala. Maraming hadlang para hindi siya makapagsala. Pero ang isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang hadlang sa kanya. Sasambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ayon sa kanyang kalooban o kanyang kagustuhan, pero ayon sa kalooban
ng nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala.